Frontal system, umiiral na naman sa extreme Lolo Luzon, kaya balik sa mga pag-ulan-ulan ang extreme Lolo Luzon at kabilang na ang bahagi ng northeastern Luzon at ilang bahagi pa rin ng central, kabilang na ang Metro Manila at Calabarzon. So umiiral nito, naasahan ang magkakaroon ng mga localized thunderstorms sa mga areas ng Luzon. Kabilang na ang ilang bahagi ng Mimaropa at west portions ng Mindanao. Posibleng kasunod ni 92W magaganap pa this week, ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, May 14, 2024. Ang oras nating boss right may maga, alas 9:36 na ng umaga. Patuloy na nakakaranas ng mga localized thunderstorms at ayon sa ating lightning detection system, puro cloud to ground to ay nasa 32 lightning strikes na po ang nadedetect sa may silagang bahagi ng Northern Luzon, especially sa bahagi pa rin ng Isabela, Casiguran, Aurora at ilang bahagi ng Quezon Province. Tingnan natin sa ating live Doppler radar imagery mula sa Data Pinipag-asa. Hopefully, mas latest ang kanilang radar ngayon dahil malakas ang pag-ulan ay nakakaranas ngayon ng mga moderate and heavy rain showers sa ilang bahagi sa may bahagi ng Palanan, Isabela, Casiguran, Aurora, mula Dilasag hanggang sa may bandang Dipaculao. Siyempre, asahan na mga pag-ulan pa rin sa bahagi ng Baler and the rest ng silangan ng Quezon Province, kabilang na ang Polillo Island, Infanta Quezon, at pababa dito sa bahagi ng Camarines Norte. Ayon sa ating pinapakita ng Doppler imagery. Mas malakas ang mga pag-ulan according dito sa area na ito ng bandang Casiguran, Aurora. So ingat po sa mga flash floods dahil kagabi pa ay patuloy kayong nakakaranas na mga localized thunderstorms. Typically, violent thunderstorms na po ang nararanasan ninyo dyan. Titingnan natin sa pinaka-active natin na satellite imagery na Doppler ay may mga pag-ulan pa rin talaga ang umiiral dito at ilang bahagi ng Southern Luzon. So maliwanag po na makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at may mga active localized thunderstorms sa nabanggit natin sa silangang bahagi ng Northern Luzon. So sa ating current conditions dito sa Caloocan, overcast, gloomy. So medyo haze po tayo at few clouds ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. Makikita sa live CCTV na medyo gloomy pa po ang umiiral. So medyo hazy dahil nga po sa may accumulation of water vapor dahil dumadaan sa amin. Kaya mataas ang ating relative humidity ngayon sa Caloocan. So expected ang mga asahang mga pag-uulan ayon dito sa forecast na nasa 100% chance. Nasaan daw sa loob ng 3 araw, mukhang mataas ang prediction. Bagamat may below 50% ang chance sa pag-ulan mula Miyerkules hanggang Huwebes, pero asahan ang mga kalat-kalat at localized at isolated rain showers ang iiral sa ilang bahagi ng Metro Manila. So hopefully, tuloy-tuloy kami ulan-ulanin lang dito sa Caloocan para man lang mag-normalize o mag-above normal ang rainfall. Sa lowest temperature na ito lang, naka-weather station kaninang madaling araw, hating gabi ito. Nakapagtala kami ng lowest of 24.9 degrees Celsius. Mukhang pinakamababa na ito ngayong month of May 2024. At kahapon naman ay grabe pa rin ang kaligsangan o air temperature na itala namin sa Caloocan na sumarado pa rin sa 37 degrees Celsius na itala ito kahapon ng hapon at 2:58 p.m. Ibig sabihin lamang mataas pa rin ang naging heat index namin na umabot ng 53 degrees ang aming heat index kahapon. So 53.4 degrees Celsius ang naging heat index sa amin sa Caloocan. Despite na nagkaroon ng mga malapitang pagtulog at pag-ambon sa amin. Kung tatabi naman sa weather stations, di Pag-asa, ang nangunguna sa may pinakamataas sa heat index ay ang Dagupan sa Pangasinan na nakapagtala sila ng 50 degrees Celsius na napakataas na heat index kahapon. Yan, Dagupan Pangasinan ang nangunguna sa may pinakamataas na heat index. At pangalawa, ang may hopefully tag 47 degrees Celsius ang nakikita ko dito sa may Sangley Cavite, Sangley Point Cavite, at dito sa may Biraca, Catanduanes. Ayan.
At saka dito sa may Gian Eastern Samar. Pangalawa sa may pinakamataas na heat index sa mga recordings ni Pag-asa. At pangatlo na may 46 degrees Celsius ang Lawag Ilocos Norte. Yan. Sa Iba, Zambales. Yan. At dito sa Rojas, Capiz na may 46 degrees Celsius din. Yan ang mga pangatlo. At sumunod na may 45 degrees Celsius mula din sa Naiya, Pasay, kabilang na ang Aparit, Cagayan, at saka maraming may 45 degrees Celsius, San Jose Occidental, Mindoro, Negros Occidental sa Lagraha, at dito sa Butuan, Agusan del Norte. And the rest, 44 degrees pababa na po. So, nanguna kami sa Caloocan at pangalawa ang Dagupan sa Pangasinan. Despite na inulan sila sa hapon, ay umabot pa rin sa 50 degrees Celsius ang naging heat index sa kanila. Sa PH16 in past 24 hours naman, nangunguna sa napakamataas na alinsangan daw ang Naiya dyan sa Pasay Airport na nasa 38.3 degrees Celsius ang grabing init. So, pumangalawa lamang kami sa Caloocan na may saradong 37 degrees Celsius. Sa lowest temperature na itala sa Baguio City, stationary lamang at 18.2 degrees Celsius ang lowest temperature. At sa inulan naman, ang Naiya, inulan sa kanila nang umabot ng 61 mm ang naging total rainfall sa kanila. Kahapon, nakapagtala lamang kami ng 1.5 mm na total rainfall. So, very close lamang ang naging pag-ulan sa amin sa Caloocan. Hindi kami diretsohang na inabutan ng malakas na pag-ulan. Typically kasi sa may bandang Quezon Province nga po, ang malakas na ulan, dyan sa Quezon City, Taytay, at dyan naman sa Hilaga, bandang Central Luzon nga po, and the rest ng ilang bahagi ng Northeastern Luzon nga hanggang kaninang madaling araw. At patuloy pa rin silang nakakaranas ng mga localized thunderstorms doon. Sa space weather status natin, so far, unsettled tayo at getting index of 3.0. So, inasahan, patuloy pa rin makakaranas ng mga unsettled geomagnetic field. At kaka-normalize lamang ng X-ray flux. So, expected na mga minor to moderate lamang ang expected natin ng mga space weather status. At inasahan pa yan hanggang bukas ay patuloy tayong makakaranas yan. So, take note yan mga folks. Sa ating relative humidity, base sa aking weather station, nasa 78% po ito at bumaba ito ng 1% since last hour. Medyo mataas ang atmospheric pressure at 1,011 hectopascals and steady ito since last hour. And so far, wala naman tayong nakikitaan na anomaly kay Taal Volcano o aninman sa bulkan natin sa bansa. Pero hindi maganda ang ating air quality na nasa 82 index o air quality to moderate na nasa 26.75 micrograms per cubic meter. Malamang epekto ito ng thermal inversion. So magmas po tayo mga folks, lalo na sa mga lalabas ngayong araw. So may mga klase daw na nagsuspend ngayong araw. Sa hindi malamang dahilan, siguro sa mga lugar lamang na hindi naaabutan ng pag-ulan. At dito naman sa bahagi kasi ng Metro Manila, medyo makulimlim at hindi naman ganun so far na grabe ang temperatura. Kasalukuyan kasi nasa 30.8 degrees Celsius lamang ang temperatura sa outside namin sa Caloocan. So mukhang hindi naman ganun kagrabe sa ngayon ang temperatura dito sa Caloocan. Iwan ko lamang sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sa high tide and low tide status, so far ay may 3 hours to 48 minutes to maximum high tide. So kasalukuyan pa lang itong magha-high tide at kung lalagpas ba uli ito ng 1 meter, kung titingnan natin dito sa ating tide details, yes, aabot po ng 1.2 meters. Kaya sa mga mangingisda, mga bandang 1:29 PM, medyo maganda. At patuloy pa rin kayo makakapangisda dyan kahit sa pangpang lang ng Manila Bay. Sa mga maliligo mga kabataan, ay huwag po kayong magsolo dahil malalim po. Lagpas 1 meter ang lalim dyan mamayang mga alauna pasado. So, delikado po ang magsolo. At sa ating almanac, sumikat ng haring araw kaninang 5:20 PM at inaasahan lulubog ito mamayang 6:16 PM. At sa ating moonrise and moonset, ngayon nasa 35% illuminated waxing crescent na po.
ay kung titingnan natin ay hindi pa siya sumisikat. So sisikat pa ito maya-mayang konti, 10:53 AM at inaasang lulubog to mamayang hating gabi at 12:03 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, nasa magiging partly cloudy nga po ang ating maghapon na may mga localized thunderstorms ang inaasahan. Ayan o. Chance 100% chance daw na uulanin. Well, kung maaari ulanin kami dito sa Caloocan dahil ang Quezon City ilang bahagi ng dyan sa Taguig, Mandaluyong, City of Manila hanggang dyan sa may Cavite ay inulan sila ng husto. At napabalitaan nga natin, nagkaroon pang araw ng umulan daw ng yelo sa may ilang bahagi ng Quezon City daw, according sa balita ng ating napanood. Pero kami sa Caloocan, hindi kami inabutan ng pag-ulan. So hopefully, abutan kami ng pag-ulan dito sa Caloocan dahil mataas naman ang chance ng pag-ulan ngayong maghapon. So kung ganyan mangyayari, medyo magiging comfortable, hopefully, ang ating maghapon dito sa Caloocan. Bukas naman ay partly cloudy din daw na may 29 to 30% chance daw na uulanin. So ngayong araw lamang na mataas na nasa 100% chance ang uulanin dito daw sa amin sa Caloocan o Karatig, Metro Manila. At sa local weather advisory, patuloy pa rin tayo nakakaranas ng stellies kaya nagkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms lalo na sa silangang bahagi ng Northern Luzon at umaabot sa parte ng Central Luzon at ilang parte ng Zambales at sa may bandang La Union o pagitan nga po. Dahil sumasalubong sa malamig na hangin na namamagitan nga po sa Luzon. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite image na makikita po ang frontal system na to sa bahagi ng Batanes Group of Islands na nag-extend na naman ngayon sa bahagi nito ng Northeastern Luzon. Ayan. Ewan ko, hindi isinama ito ni Pag-asa pero yung frontal system na humahalo dito kaya nagdudulot ng mga pagkulog at pagkilat at nabanggit na natin sa bahagi niyan ng Cagayan. Sa silangang bahagi ng Cagayan hanggang dyan sa bahagi ng Isabela, Kasiguran, Aurora, all the way sa buong bahagi ng silangan ng Quezon Province hanggang Camarines North na nga po parte ng Bicol. Mula sa Ilagan Luzon, sa Apari, asahan po na magkakaroon kayo ng medyo maaraw pa rin ay papawirin pero expected ang magiging gloomy at magiging medyo haze ang inyong paligid. Asahan ang mga kalat-kalat at pakulan na may pagkilat at pagkulog pa rin nitong buong maghapon. So magdala po na pananggalang, hindi lang sa tindi sikat ng araw, kundi sa biglaang bubuhos ng ulan. Lalo na pababa dyan sa bahagi ng pagitan ng Tugigaraw, La Union, hanggang dyan sa may bahagi ng Benguet. Dahil kahapon ay nakaranas na mga violent thunderstorms ang areas na yan. At i-report na po natin yung kahapon sa Facebook page. All the way hanggang Central Luzon, Pangasinan, Zambales, pababa na yan ng Pampanga, Bulacan, papasok na po ng Metro Manila. Magiging overcast and gloomy po. So expected na may mga isolated rain showers na may mga localized thunderstorms. Dahil po, naka-record kami sa Caloocan ng pinakamalapit na po na thunderstorm, 2 kilometer po ang pinaka-closest po sa amin. So, banda dyan lamang sa may bandang monumento. Nagkaroon ng isang cloud-to-ground lightning strike. So, hopefully, walang na-disgrasya. And the rest ng bahagi nga po ng Quezon Province, papasok ng Bicol Region, makakaranas po kayo ng gloomy at mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga ilang pagkilat at pagkulog. Dahil yung craft na ito, na extension nito ng frontal system, medyo nagbo-broaden siya, kaya mayroong mga ilang kaulapan din sa may kalurong bahagi ng Mimaropa na magdudulot po ng malakasang pag-ulan dyan sa bahagi ng Kalayaan Group of Island at yung mga mangingisda natin dyan sa may bandang papuntang Ayungin Shoal at Spratly Islands, makakaranas po kayo ng heavy rain potential na mga pag-ulan at localized thunderstorms. So ingat na lamang po mga folks, lalo na dyan sa bahagi nga po ng Kalayaan Islands. And the rest ng Mimaropa, magiging overcast and gloomy rin po. So kalat-kalat po ang mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Cluster din ang mga heavy rain potential lalo na sa bahagi ng Puyo, Palawan, dyan at dyan sa may bandang Batarasa area. Anytime magkakaroon kayo ng mga kalat-kalat at pag-ulan and the rest ng Palawan, maging ng Puerto Princesa. Sa bandang dito naman sa may bandang Calabarzon, magiging gloomy rin, so maulap at asahan din isolated rain showers na may pagkidlat at pagkulog ang aasahan natin maghapon. So damay na rin ang bahagi nga po ng Mindoro area and the rest ng Southern Luzon. And the rest naman sa bandang Bisaya, sa Kanluran ay asahan po ng mga mauulap at makakabal
na mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga ilang heavy rain potential ang nakararasan ngayon sa kanluran ng Panay Island, bandang Guimaras hanggang dyan sa Negros Region, mula San Jose de Buena Vista sa may Panay Island hanggang San Joaquin. Asahan po ninyo ang maulan at mga localized thunderstorms din ang iiran. Yung rest ng Panay Island, pababa na yan ng kanluran, dyan sa may Mindanao, sa may Zamboanga Peninsula. Maulap po ang cluster dyan ng kaulapan na magdudulot po ng mga isolated rain showers. Dyan sa binulugan po, expected po, makakaranas kayo ng maulap na hipapawirin na may mga ilang moderate and clusterized heavy rain showers. So ingat po pagdala ng pananggalang at iwas sa posibleng flash floods. Pero sa bahagi na lalabi ng Central Visayas, mula din sa may bandang east portion sa Rojas City, sa Panay Island, bandang Bacolod, Iloilo, Canlaon City, at dito naman sa bahagi ng buong Cebu City ay mga partly cloudy ang iiran. So makakaranas muna kayo ng medyo humid na panahon, pero maya-maya magiging maulap at asahan din ang mga isolated rain showers, especially sa hapon. Damay na ang bahagi ng ng Bohol Region, Tagbilaran hanggang Siquijor, at pagdating naman sa silangang bahagi ng Visayas mula Leyte hanggang Samar, lalo na sa hilagang parte ng Calapag, Tatarman, Allen hanggang Calbayog City sa Northern Samar, magiging partly cloudy ilang mostly cloudy iira sa inyo dyan. Dahil sa kaulapan na nanggagaling sa Bicol Region, medyo makakaranas kayo ng medyo maulap at mga ilang isolated rain showers na mga typically light rain showers ang iiran. Pero the rest, humid po ang iiran, medyo may isalis pa rin ang umiiral o nabubuo sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kaya expected pa rin na malakit-lakit na humid ang medyo mararamdaman natin. Pero sa bahagi ng Bicol Region, makakaranas kayo nga po ng kalat-kalat na pag-ulan na may mga localized thunderstorms. Sa buong bahagi ng Naga, Iriga, the rest ng Legazpi City, ilang parte ng Sorsogon. And the rest ng mga isla rito sa Southern Luzon, mula Burias Island, Romblon, Sibuyan Island hanggang Masbate, overcast and gloomy rin ang iira sa inyo dyan. So expected ang isolated rain showers and localized thunderstorms. So hindi po ligtas ang mga taga-Canduanes na uulanin dyan po nitong maghapon. Sa bahagi naman ng Mindanao, mula dyan sa bahagi ng Surigao del Norte and the rest ng Surigao del Norte at Surigao del Sur, magiging maaraw muna at katamtaman at medyo clear po ang himpapawid ninyo dyan. So mas maalinsangan po ang medyo mararanasan ninyo dyan ng mga taga Surigao. Pababa na yan ang Butuan, the rest ng east portions ng Mindanao hanggang Compostela Valley and the rest ng bandang Governor Generoso. Mga partly cloudy lamang ang medyo iiral, so mataas po ang inyong heat index dyan. So huwag po masyadong magbibilad para iwas ma-dehydrate. Pero may mga naka-forecast po dyan ng mga isolated rain showers na may ilang pagtulog at pagkilat, lalo na raw sa gabi. Pero nabanggit na natin kanina sa kalurang bahagi ng Zamboanga Peninsula ay mas maulap po at kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagulog po ang iiral sa inyo dyan maghapon. Maliban na lamang sa ilang bahagi ng Central at Northern Mindanao, mula Cagayan de Oro hanggang Butuan ay maaraw at maalinsangan po ang inyong panahon. And the rest ng ilang bahagi ng Davao Oriental hanggang ilang portions ng Davao del Sur ay medyo partly cloudy lamang ang iiral. Pero mataas daw ang forecast dyan, at least 40% na magkakaroon kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So abang-abang na lamang maya-maya. Pero dito sa BARMM mula Iligan hanggang Marawi hanggang Kapatagan, magiging mostly cloudy po at nakakaranas kayo dyan ng mga ilang light to moderate showers. And the rest ng Sorsogon mula Cotabato hanggang General Santos, magiging partly cloudy rin at medyo gloomy ang inyong himpapuwi dyan. So expected ang mga isolated rain showers, pero maliliit at mga light rain showers ang madalas na iiran. Naka-forecast din ang isolated rain showers sa inyo sa hapon o sa gabi. So hopefully ay pumasok po ang 40% chance. Kamusta naman natin lalagay ng may forecast o extended forecast sa mga computer models mula sa Global Spectrum Model. Yung posibleng nga po nakasunod ni 92W na ito ay lumalapit. At yung extended forecast nito hanggang May 20 to 21, 2024 na po ito. So kung lalabas this week po yan or hanggang this coming weekend ang lumalabas na ito. So titingnan natin kung in real time o sa katotohanan ay magaganap po. Dahil sa ngayon ay wala pa tayong gaano nakikita rito. So sa loob pa ng 3 araw ay medyo wala pa. However, may mga significance sa loob ng sa susunod na 24 oras
may namumuo o mayroong anomaly na naman nakikitaan dito sa may northern part na naman ng Indonesian Peninsula o bandang Caroline Islands. So titingnan natin sa anomaly, PCFP, kung ito nga ay ang susunod nga po kay 92W dahil na-dissolve nga po yung pinaka-convergence niya. At kung titingnan natin sa mga extended computer models ng GPS at iba't ibang agencies, makikita natin ay naging aktibo na po yung sirkulasyon na to at kumikilos pa norte, dito sa may bandang Guam. So, kung papakita natin sa simulation nito, mukhang wala siyang ipinapakitang threat muna na ito ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero take note po, sa high pressure area dito, sa may Eastern Japan, na maaaring magpapabago po sa direksyon nitong low pressure area na to. Kung mangyayari yan in real time ha. Sa ngayon, wala pa po. Pero papansinin niyo yung galaw ng high pressure area, maaaring magpapakabig yan. Either pakanluran itong low pressure area kung matutuloy siya. Kay CMWF, kung pagbabasa naman natin, ay wala pa siyang latest na prediction na simulation. Kay NAVGEM ay ganoon naman, ay aggressive na rin ang ipinapakita nito. So, kapag ka nagkakatugma-tugma na ang lumalabas sa ating tropical cyclone assessment monitoring, mukhang may medyo moderate na tsansa na mangyayari po ito. Abangan na lamang natin sa convergence sa loob ng 24 oras kapag itong ating West Pacific Basin na ito na minomonitor ay maging mas mataas na at umabot na. Dahil sa ngayon, naglalaro pa sa 10 to 20% yung tsansa ng anomaly niya. So kung sa susunod na 24 oras, tumaas na yan, ay probably ay mukhang mangyayari yung ipinapakita ng mga computer models na to. Kung makikita natin kay NAVGEM ay ganun din ang ikinikilos niya, pahilaga rin towards dito sa may bandang Guam. So sa ngayon, wala pang nakikitaan na ito ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ICON at GM, kung titingnan natin ay ganun din. Medyo aggressive din yung trough na circulation dito. However, hindi sing aggressive ng dalawa kay NAVGEM at GFS. Pero kay GEM ay aggressive din. Pero ito naman ay mukhang may pinapakita na ito ay kumikilos pakanluran na signify na mukhang papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So, babantayin muna natin sa loob ng 24 oras at mag-update tayo oras na nagkaroon na ng complete upward low convection. Dahil kahapon po nawala yung, isang araw nawala yung upward low convergence natin. Kaya binanggit natin na naunsya siya. Pero tingnan natin this time kung magkakaroon ng upward low convergence. Malalaman natin dito sa ating satellite imagery at makikita natin nagkakaroon na naman ng favorable circulation. Lalo na dito sa ating dito sa may bandang Caroline Islands ka po. Ngayon, kung titingnan natin convergence, kung bumalik yung convergence niya, mukhang meron. Pero very shallow pa po siya. So, tingnan natin sa loob pa ng 24 oras. At ipopost ko to sa Facebook page para sa at least initial na naman na bagong convergence. Just in case, kung magtutuloy-tuloy ito, maaaring ito na ang kasunod na invest at tatawaging 93W just in case. Sa ngayon, obserban muna natin within 24 hours. Kontrahangin, ganun din. Positive na siya. Ayan, oh. Convergence at yung divergence niya. Kapag nag-mix up na yung dalawang yan, ay may chance na magkakaroon na siya ng upward low convection anytime at posibleng na nga po maging isang invest. At kung titingnan natin yung vorticity niya, kung mataas na rin. Well, medyo bahagya pa lamang, hindi pa totally pulido yung kanyang vorticity. So tingnan natin kung yung kilos niya base sa environmental shear ay kikilos pakanluran. Mataas po ang tsansa. Dahil kung titingnan natin yung environmental shear, pakanluran po yung direksyon ng steering ng outer wind, steering wind niya. Yan. So epekto po yung high pressure area dito na which is kakabig sa low pressure area o anumang low pressure area na mabubuo rito, kikilos yan pakanluran. So maaring mag-northward muna siya, then bigla siyang kakabig pa westward, o ganyan. So tingnan natin kung anong mangyayari, abangan muna natin sa susunod na 24 oras kung magkakaroon na ng highly convergence itong binabantayan natin. Nasa around 18 to 22 kilometers per hour, yung very shallow at napakabagal na upward low convection nito.
Since nung isang araw o kahapon ay na-on-semi siya. Ngayon, nag-regenerate na naman. So, tingnan natin sa loob ng 24 oras. At kapag ka nag-positive, obserbahan na natin siya within 55-hour period. So, malinaw yan mga folks. Extended forecast sa mga computer models nito, typically hanggang this coming weekend na po yung extended forecast ng mga ito. Tingnan natin in real time na lamang. Obserbahan natin at mukhang sa magkakatapusan ng May, baka mayroon pa tayong mabuo na isang active low pressure area. Dahil may nakitaan na kay GFS at maging kay NABGEM. Hintayin na lang natin yung latest update ni ECMWF. Pag yan, nagkatugma-tugma yung tatlong yan, mukhang moderate chances na nga na mangyayari yan in real time. Abangan na lamang natin at mag-update tayo sa Facebook page. Kamustahin naman natin, si Angat Dam ay patuloy pa rin ang pagbaba nito mga folks ha. So, mahigit sa 2.50 na po ang nabawa sa kanya mula sa pinaka-critical level mula kahapon sa 183 meters. Ngayon ay nasa 182.63 meters na lamang po. Patuloy pa rin siyang nababawasan sa loob ng 24 oras. Negative 0.37 meters po ang nakakain sa kanya. So malaki pa rin ang nakukonsumo despite na umulan na. At kung titingnan natin sa ating monthly dam water levels, ay patuloy pa rin ang pagdaos-dos nitong si Angat Dam. Ayan o. So patuloy pa rin ang pagdaos-dos niya. At ito namang si Magat Dam ay mukhang bumalik na naman sa pinaka-critical level niya. Ayan o. Below 175.79 na naman siya. Mula kahapon na nasa 175.92. Ngayon, nasa 175.60 po na siya. So, medyo bumaba na siya sa critical level na naman si Magat Dam. Hopefully, mag-recover yan sa pinaka-normal level niya. Although, very critical level pa rin siya. O sana tumaas uli yan dahil sa mga aasahang sunod-sunod na pag-ulan. Hopefully. So, yun po ang lagay ng ating water dams ngayon. Dalawa na po ang below way critical level. Angat Dam at si Magat Dam, mga folks. Sa ulat lindol, so far, wala man tayo na-detect so far na mga malalakas na paglindol. Pero medyo may anomaly na medyo may noise na na-detect ng aking seismometer mula kagabi, mga alas 10. At nagtapos ito mga bandang alas 12 pasado ng gabi. Ewan natin kung ito ay isang plate na gumagalaw sa ilalim, hindi lang natin ma-determine kung saang lugar ito. Pakiramdaman na lamang natin just in case kapag may mga ganito ay ang teorya ko rito ay mayroong subduction plates na gumagalaw na naman sa ilalim. So, wala nga lang siyang nakikitaan na rupture o high pressure dun sa pinaka-paggagalaw niya. Kaya medyo mababa yung kanyang rupture o walang naging rupture na nangyayari. So, tingnan na lamang natin mga folks. At samantala sa ating data feed mula kay PBox, yung total earthquakes natin. At kung titingnan natin, since 12 a.m., mayroon tayong isa na naitala na magnitude 4.0 pataas. Ito ay sa New Batan, Davao de Oro na naman. Yan. So, nagkaroon na naman ng magnitude 4.8 na pagyanig dyan. Ang lalim, 10 kilometers. So, medyo mababaw-babaw. Naganap ito kaninang 2:26 a.m. ngayong araw. So, dyan na naman sa may bandang Surigao del Sur na naman. So, ingat mga folks kung sakali. At medyo marami naman na kagad ang naitala ng mga paglindol ayon sa data feed ni PBox. So, kung sisilipin natin yung historical earthquake, medyo may difficulty sa loading dahil medyo mabagal ngayon ang ating internet connection. Ayan, kung titingnan natin for the month of May, kung nakakailan lindol na tayo. Ayan, kung titingnan natin yung total earthquakes ngayong araw, mula sa unang araw ng May hanggang kasalukuyang nire-report ko ito. Sa total of 563 earthquakes na po tayo mga folks. 543 dito is magnitude 2.0 pataas. 17 dito is magnitude 4.0 pataas. At wala pa rin nadadagdagan na natiling nasa tatlo ang ating magnitude 5.0 pataas. So mukhang mabilis ang paglaki ng total earthquakes ngayong month of May. Hindi kagaya last month na pagka third week na
wala pa sa masyado sa kalahati. So, kung titingnan natin dito, mukhang mas marami na kaagad ang naging total eclipse natin for the month of May. So, natiling mas mayanig ang parte ng Mindanao kaysa sa bahagi ng Visayas at Luzon area. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin at take note sa binabantayang may anomaly na paggalaw sa ilalim ng lupa. Hindi lang natin alam kung saan location ko. Makiramdam na lamang tayo mga folks, just in case. Samantala sa Alon ay meron namang bahagya lamang na nagkaroon ng 1.25 meters dito sa may bandang extreme Northern Luzon. Pero the rest ng bansa, wala namang nakataas na gale warning at mataas sa Bag-Alon, so malaya po tayo lumayag sa silangan man yan ng seaboards o kanlurang seaboards ng ating bansa. So, kalmado naman ang karagatan. So, ingat na lamang sa tinding init, dulot ng easterlies at mga inaasang localized thunderstorms, lalo na dyan sa may bandang baybayin ng Northern o silangan ng Northern Luzon area. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, 14, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin analysis para sa araw ng Martes, May 14, 2024. Huwag pong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.primoweather.com para sa mga real-time at dynamic na real-time events, lalo na't kapapasok lamang ng X-Forecast na naman
mula sa space weather status natin, may X1.7. So, i-update natin yan sa ating Facebook page maya-mayang konti. So, malamang ika-12 X-Player class na po na nai-record ito for the month of May 2024. So, visit naman maging sa ating weather station sa Caloocan para sa gusto malaman ang lagay ng ating panahon mula sa aparato ko mismo sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.